Umiiyak na po. Wawa naman to. Umiiyak, oh. Umiiyak na si Libiste. Pakinggan natin ang pag-iyak. Na po. So Congressman Libiste, nakikita ko ho dito sa bagong post ninyo, yung exchange ng sulat. Sumulat po kayo sa DPWH, humihingi kayo ng mga dokumento, and then nag-reply po sa inyo Undersecretary for Planning Service Attorney Nicasio Conti, tama ho ba? Nireply kayo, kasama po may attachment na listahan po. Ito yung meron na pong, ito yung katulad ng pinost ninyo, merong NEP restored, kung magkano po yung total budget na inirelease, tama ho ba? Unang-una po, yung reply was from the Planning Services email of DPWH, and the letter is actually signed by Secretary Vince Dizon. Ayun, And there's an earlier email as well, October 1 pa lang po. Yung in-upload ko is yung attachment sa October 1 email ko. Yung pinadala naman po ni Planning Services ng DPWH sa akin noong October 20 ay yung laman ng December 25 post ko po sa Facebook. And then yung po nasa listahan, kasi nakalagay ho, NEP restored, NEP total. NEP po ay National Expenditure Program, ibig sabihin proposed budget pa lang po ito. Tapos, meron ditong total budget na. Pag ho ba nakalista dito, ibig sabihin, yung mga pangalan ho, ibig sabihin sila ho yung nag-request ng pondo at na-release ho ba yung pondo at may mali ho ba dito? Unang-una po, ang karamihan ng NEP ay lumalabas din sa GAA. Kaya hindi yan request, yun po ay na-approve in most parts sa GAA. At ang allocable amount ay basically taon-taon na near-restore. Kaya ang tawag dyan ay NEP restored. It is not enough to say na may 10 billion kang budget na may katiwalian. Pero ito po ay actually makakatulong sa investigasyon ng ICI. Oy, pare Jason Reyes, thank you pare ha. Thank you pare, shout out, thank you. Happy New Year pare. Thank you pare. Ombudsman, lalo na pag malaman nila sino yung proponent ng mga ghost or substandard projects. Gusto ko pong linawin muli ma'am, November 18 at 19, pinakita ko ito sa ICI. November 27, pinakita ko po sa Ombudsman at both times, sabi nila, they never saw this file before. Ako po ay nagpapasalamat na sa December 23, binigay na ng DPWH sa Ombudsman, pero noon pa nung November, sinasabi ko, dapat ibigay ito ng DPWH kay Ombudsman at sana si Yusek Cabral ay ginawang state witness. Kasi sinasabi ng bakit ngayon lang? Noong November ko pa po sinasabi ito in public, noong September pa po in private. Pero in terms ma'am of ano yung... Eto lang Libiste masyado ka ng pabida eh. Aray ko. Unang-una, ba't ka nagre-request? Although pwede mag-request. Tandaan mo, hindi ka infracom. Di ba? Hindi ka infracom. Sa Kongreso, hindi ka infracom. Hindi ka kasama sa mga opisyalis ng infracom. Sila ang valid na mag-request kasi sila ang dapat mag-imbestiga. Pero tinigil nila kasi nga ayaw nilang madungisan ng ICI. Pero ikaw, ang ligalig mo. Ang ligalig mo, Libiste. Mapapel ka eh. Linsonis, thank you. Ang Infracom po, Infrastructure Committee, na binuo ng Kongreso po, ang pwedeng magpunta sa DPWS at mag-request. Although pwede naman siya kung maepal siya. Maepal siya eh. Ang sabi niya, bago natin ituloy, ito po ang sinasabi niya. Unawain lang natin yung sinasabi nito. Okay? Dito tayo sa... Ayan. Ano ba to? Ito. Hindi yan. Yung request muna niya. Ayan. Yung sinasabi niya October 1. Nag-request po siya kay Vince Dizon, DPWH budget per legislative district. Thank you for commitment to transparency and reform at the DPWH. I am sending this to follow-up request for the data on the DPWH budget per legislative district in the 2026 National Expenditure Program, as was committed to be sent at the DPWH budget hearing on September 17, 2025. And if possible, to have this breakdown for the budget per district in the initially submitted NEP, resubmitted NEP, NEP restored, and NEP totaled. Okay, considering the stated limited fiscal space for the 26 budget, tandaan nyo po, ang ini-expose po niya ay 2025 budget. Ha? Ang ini-expose po, wag po kayong malito ha. Ayan o. 2026 po ang inire-request ni Libiste. Wag kayong malito. 2026 ang nire-request mo, Libiste. Pero, ang ini-expose mo ngayon, 2025. Wag mo naman kami lokohin.
Basang-basa ka eh. Ganito yung nangyari dyan. 2026 ang nire-request mo, pero 2025 ang ine-expose mo. Yung ine-expose mo, ayan yung ina-upload mo kay Cabral. Di umano. Ayan yung in-upload mo kay Cabral. Kunyari, in-upload mo kay Cabral, pinasa mo yung USB mo, pin-upload mo kay Cabral. Kaya sinasabi ni Yusek Claire sa'yo na dapat i-authenticate. Ha? Naintindihan mo ba? Kaya dapat i-authenticate kasi yung request mo is 2026. Ha? Yun ang kaya binigay sa'yo ayan no. Binigay sa'yo nung October 20 as per extraction of Vince Dizon. Ayan ha. As per extraction of Vince Dizon. Based on revised NEP, based on EGAP, DPWH allocation for 2026. Binigay sa'yo. Binigay sa iyo yung allocation ng 2026. Ayan no, malinaw pa yan. 2026. Pero ang ini-expose mo ay 2025, di ba? Malinaw yan. Ay, sinasabi ko sa iyo libiste. Tapos, eto pa isang email mo. Eto nga yun. Upon the instruction of DPWH Dizon, we are transmitting propose. Propose yan ha. Huwag niyong kalimutan ha. Propose yan. Propose. 2026 2026 pa yan, libiste. Pero ang ine-expose mo ay 2025, yung itong controversial di umano na budget. Diretso natin yung sinasabi niya. Huwag kayo malito ha. Tignan niyo yung ginagawa ni Libiste. Nililin lang yung Pilipino Irregular dito. Opo. Sa tingin ko yung irregular, yung fact na itinatago ang laman nito. Kasi kung walang masama, bakit na lang natin hindi pagmamalaki na may 10 bilyong pisong pondo ang ilang mga proponent? Yun nga po kasi kung walang masama, kasi kanina po in-explain ni Senator J.V. Hers ito na may lumalapit ho sa kanila, sa mga mambabatas magre-request halimbawa ng kalsada o multipurpose building, i-refer ho doon sa agency like DPWH o kung halimbawa Department of Agriculture, nandun na po sa agency kung i-implement yon o kung papasok sa pondo, not necessarily po na yung mambabatas ay may komisyon. Opo. Tama Kaya ba? po, ako po ay actually nasusurpresa na imbes na aminin ng DPWH na ang mga files na in-email nila sa akin ay galing sa kanila, na ngayon pinakita ko na yung email, Opo. na ang ginagawa pa nila, nagdadahilan sila na aaralin pa nila o authenticate pa nila. Ibig sabihin talagang itinatago na may mga mambabatas na may 3 bilyon, 5 bilyon, 10 bilyon, yung iba nga dito 20 bilyon ang pondo sa isang taon. At ang nakakagulat nga ay kung ayon nga po sa inyong sinabi, walang mali dahil nagre-request naman talaga ang mga lokal na opisyal. Opo. Then bakit all this time pinag-uusapan yung paano ni Leandro nakuha yung files, totoo ba yung files na ito? Sabihin na lang ng DPWH, magkano yung allocable ng bawat congressman, senator at opisyal ng gobyerno? Bakit mo ayaw ilabas? Ikaw na maglabas. Total, binigay mo na sa mga bilyonaryo. Binigay mo na sa PCIJ. Ilabas mo na. Ilabas mo. At saka, sabi mo may awak din ng iba. O ba't tayo mo ilabas? Kung awak ng iba, baka sila maglabas. Ba't ayaw mo? Yun lang yung libiste. Nililin lang mo yung taong bayan ng pabida style mo Anak ka ng po. Alam namin yung sentimiento mo, libiste. Kung si Manny Villar pinayaman ni Digong, pinayaman ka din ni Digong. Alam ko yung sentimiento mo. Gusto mo bumalik pa tayo Si Manny Villar, sarado ang ABS-CBN, binigay ang All TV. Si Manny Villar, nakakuha ng Prime Water. Ang mga Villar family, nakakuha ng Streamtech na fiber. Yumaman. Trilyonaryo. At ikaw, di ba, from out of nowhere, pinayaman ka sa solar mo. Diba? Pinayaman ka sa solar mo. Kaya nauunawa namin ang sentimiento mo. Anak ka ng po. Parehas kayo. Kayo ang oligarko ni Digong. Ha? Kayo ang oligarko ni Digong. Kasama rin yan dito Telecom. Na nilagay ni Duterte dito. Na Chinese ang may-ari.
Alam namin ang sentimiento nyo. Diretso. No, katulad po ng sinabi po ni Senator Ping, hindi lang po congressman at senator ang may allocable, pati ang mga cabinet secretaries, pati undersecretaries. Bakit ito itinatago? Yun po sa akin yung irregular. Tsaka ano sir, di ba? Hindi tinatago. Ilabas mo na nga. Oh, ilabas mo. Sabi nga ni Remulla, DILG, ilabas mo na. Public, ano yan eh. Oh, kaso, ilabas mo yung totoo. Huwag yung baka edited. Maigi nga may lumalabas na listahan kasi madodouble check ng mga constituents ninyo kung nakarating nga ba sa kanila yung mga project. Kung ibabangga ho doon sa request nila, ito'y nakalista ninyo. Tapos kung na-release nga yung pondo o hindi, o halimbawa na-release nga ho yung pondo, kung nasaan yung proyekto, doon natin malalaman kung naging ghost yung pinondohan nitong na-request nila. Kaya ma'am, napaka-direkta ako sumagot sa inyo kasi ang masasabi ko, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya, Paano mo naman dadamay si Yusek? Ano naman isasagot sa'yo ni Yusek? Ikaw ang kumuha, ikaw ang umepal. Bakit dadamay mo si Yusek, Claire? Sinabi naman ni Vince Dizon, para mo nakuha yung kay Cabral, hindi naman yung Cabral yung nirequest mo. Nililita mo yung tao eh. Hindi yung kay Cabral ang nirequest mo. Paano mo nakuha yung kay Cabral? Ikaw mismo nagsabi may email ka. File yon ng DPWH. Ang tanong, paano mo nakuha yung kay Cabral na binabandera mo na nasa akin ang Cabral files? Bakit? Dapat ang sasabihin mo, nasa akin ang DPWH files. Hindi. Meron kang nasa akin ang Cabral files. Ibig sabihin, totoo yung hinala na puinersa mo si Cabral. Minamind condition mo eh. Wala kaming pakialam sa laman. Ili-expose mo yan kahit sino yung mga insert na pendeo na yan. Ang ano dito, yung pagbibida mo. Anak ka ng po. Oh. Yung pagbibida mo, masyado kang bida. Nag-email ka sa DPWH, hindi naman yung in-email sa'yo yung galing kay Cabral eh. Diba? Tama, mali. Ang in-email sa'yo, yung request mo na 2026. Oh, ang in-expose mo yung 2025. Ang in-expose mo yung Cabral di umano files mo. Oh, kaya tama si Yusek Claire. Bakit? Kailangan i-authenticate yan. Kinuha mo kay Cabral di umano yan eh. Oh, kailangan natin malaman kung authenticated ba yan. Yung sa ombudsman, legit yun. Dahil DPWH mismo ang nagbigay doon. Eh yung sa'yo, pinersa mo kay Cabral? Oh, ngayon, paano didepensa yung tao? Patay na. Di umano. Oh, hindi makakadepensa yung tao, patay na eh. Oh, paano natin ano yan? Makakasagot ba si Cabral? Oo, yan ang files ko. Oh, wag mo ipilit, libiste. Wag mo ipilit. Dahil sa anumang korte, hindi lulusot yan. Dahil yung isang panig, yung kabilang panig, ay hindi na makakasagot, makaka-reply. Dahil wala na. So, the only way na para ma-check yan is to authenticate it. Kasi mamaya nga, dinoktor na yan. Oh, lalo na ikaw, kronis ka ni Digong. Di ba sabi mo pa nga, OJT ka ni Digong? ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto. Walang pinagtatakpan. Masyado ka namang ano. Anong pagtatakpan sa inyo, Yusek Claire? Oh, tama naman yung sinabi niya eh. Anong gusto mo sabihin niya? Anong gusto mo sabihin ni Yusek Claire? Authenticated yan. Oh, hindi niya pwede sabihin yun. Sasabihin niya yung talagang nalalaman niya. Pinapropose ng mga mababatas. Dapat ilabas ang mga proyekto na pinapropose ng bawat isa para ma-check ng mga kababayan natin sa bawat distrito sa buong bansa ang kalidad ng mga proyekto na pinapropose ng bawat mababatas. Congressman Leviste, meron ho ba kayong gustong ipanawagan kay Presidente? Kasi ang sumasagot ho sa inyo, si Undersecretary Claire Castro. Siyempre, speaking for Malacanang, pero siya po yung sumasagot. And then si Secretary Dizon, dinidispute din po. Sinasabi niya na hindi niya authenticated yung mga dokumento, pero nagpapakita ho kayo ng pruweba. Oh, hindi naman talaga authenticated eh. Iba yung sinasabi mo sa email. Ang sinasabi mo sa email, ang email mo ay kinukuha mo, nakita niyo yung email, di ba? Ang email niya,
is kinukuha niya lang yung per legislative. Pero ang sinasabi niya, Cabral Files. Oh, Kung i-address ho yung itong issue kay Presidente na mismo, after all, siya naman po ang nag-reveal nito. Ano ho yung inyong panawagan siguro sa kanya, sir? Unang-una po, ma'am, nais kong linawin na never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. In fact, sabi nga niya, nakuha ko to sa DPWH. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya Hindi po napatunayan. na-authenticate. Opo, okay. Kasi baka nasa abroad siya. Pero ito po ang katotohanan. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Naniniwala po ako na gusto ni Sec Vince i-reforma ang DPWH. Kaya ang panawagan ko na lang po sana ay wag natin i-pressure si Sec Vince na itago ang katotohanan. Kalimutan niyo na po ako. May datos naman ang DPWH. Sana hayaan natin si Sec Vince na isa publiko lahat ng datos, magkano ang allocable ng bawat politiko, sino ang nag-propose ng lahat ng mga proyekto, bahala na po sino ang matamaan. Yan po ang aking panawagan. At nais ko pong i-credit si Senate President Pro Tempore Ping Lacson dahil siya nga talaga po ang aking inspirasyon sa lahat ng aking ginagawa ngayon. At ang kanyang slogan nga po ay, ang tama, ipaglaban, ang mali, labanan. At mahirap po talaga na ilabas ang mga listahan na nandoon ang mga pangalan ng halos buong gobyerno. Pero kung ito po ang tama at may magaling tayong DPWH Secretary, sana wag natin siyang pigilan na ilabas ang katotohanan. Ito lang po yung exact quote, Congressman De Viste, ni Secretary Dizon. Ito po ay text niya sa GMA News Online. Sabi niya, for the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil wala akong, hindi ko nakikita kung anong sinasabi niya dokumento, so paano ko ma-authenticate? Kaya ko, ma'am, pinost muli sa Facebook. Opo. Hindi ko po alam bakit niya pa sinasabi. ang sinasabi ni Sec Dizon, ano ba naman to si Libiste? Nililin lang mo yung tao eh. Ang sinasabi ni Sec Dizon, yung Cabral Files. Ha? Binigyan, eto nagigets niyo po ba? Oo. Nag-request ka. Ayan yung request mo, Ayan yung ni-request mo. 2026 National Expenditure Program. Pero pinapalabas mo, yun ay Cabral Files. Nililin lang mo yung tao, Libiste. Nililin lang mo yung tao eh. Palace Press Officer Claire Castro says the manner in which Batangas Representative Leandro Leviste obtained the Cabral files should be investigated. Kita mo? Na-divert na tayo sa Cabral Files. Iba yung tinutukoy mo. Ang tukuyin mo kung alin dyan yung sa email. Iba yung dinideliver mo. Sinasabi mo Cabral Files, Gusto raw makipagpulong ni Representative Leandro Leviste kay Senador Ping Lacson kaugnay sa mga hawak niyang files na galing umano kay yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kita mo? Iba yung sinasabi mo. Galing kay Catalina Cabral. Yun yung sinasabi ni Vince Dizon. Ayan ang kinukuha mo, hindi kay Cabral. Ayan ang kinuha mo. Nililin lang mo yung tao eh. Ayan ang ni-request mo. Ayan. Ngayon, ang sinasabi ni Vince Dizon, anong sinasabi mong Cabral Files? Ito pinag-usapan nating ni-request mo. Ngayon, ang question sa'yo, paano mo nakuha yung Cabral Files? Di totoo na pinag-hablot mo yan doon sa office ni Cabral. Anak ng buteti naman, Libiste, pakinggan nyo pa to. Nanlilin lang kay. Si Lacson naman isiniwalat na may mga taga-gabinete na humirit ng allocables sa 2025 budget. Nakatutok si Mav Gonzalez. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung may mga cabinet officials sa listahang hawak niya. Sagot niya, may mga acronym siyang nakita. Isang acronym po na kasali doon ay SAP. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of project si SAP. Hindi lang po yung listahang ito ang nakalap ko. Meron din po akong iba pang mga listahan ng mga insertions. At ayon din po sa ibang mga nakalap kong mga ebidensya, lumabas din po doon ang acronym SAP. Kanina nagpost si Leviste ng kanyang email sa DPWH noong October 1 nang mag-request siya ng DPWH budget kada legislative district. Yes! Pati ang sagot sa kanya ng DPWH. Yes, tama yan. Kalakip ng email ng DPWH ang ilang dokumento. Kabilang ang isang liham na may pirma mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi ni Leviste, binigyan niya ng ilang araw ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumentong in-upload niya sa Facebook. Never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking
aking mga documents. Tunay yan dokumento mo na galing DPWH. Pero yung Cabral files ang pinag-uusapan. Anak ng butete naman, libiste, oh. Nililin lang mo yung tao eh. O, kita mo, nakalagay dito, yung Cabral file sa GMA. Nililin lang mo yung tao, sinasabi mo, binigay mo. Huwag mo lituin yung tao. Eto yung email mo, binigyan ka talaga ng kopya. Pero huwag mo sasabihin, yan ay Cabral files. Ayan o, hawak namin yung nasa email mo, hindi ito Cabral files. Ito ay galing kay Sec Vince. Ito yung authenticated niya, pero yung sinasabi ni Sec Vince sa'yo, na sinasabi mong Cabral files, hindi talaga authenticated yan dahil yan ang sinasabing hinablot mo. Nanlilito ko eh. Ayan ayan ang binigay sa'yo, 2026, allocable. Binigyan ka, oo. Pero wag mong sasabihin, wag mong iduduldul sa Pilipino na awak-awak mo yung Cabral files na alam ni Vince Dizon. Bistado ko eh, Sir Renuel Lucehoy. Para Eduardo. Diba? Malinaw ba? Tama, mali? Aray ko. Ayan isa pa. Diretso natin. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya Hindi po napatunayan. na-authenticate. Opo, okay. Kasi baka nasa abroad siya. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Dizon kaugnay sa mga bagong pahayag ni Leviste. Pero nauna na niyang sinabi na wala siyang ino-authenticate na anumang dokumento. Diba? Tama. Hindi rin daw malinaw kay Dizon kung ano ang mga nakuhang dokumento ni Leviste. Sabi pa ng kongresista, maraming pumigil sa kanya na mag-privilege speech ukol sa Cabral files at sila rin daw marahil ang pumipigil. Kita nyo? Maraming kongresista daw ang pumipigil sa Cabral files. Hindi Cabral files kasi. Hindi po Cabral files. Para namang tanga to si Libiste. Hindi Cabral files. Paano naging Cabral files yan? Kita-kita mo naman sa email eh. Nililito mo eh. Ang nakuha mo ay 2026 allocable. Oo, yun. Wala kaming pakialam kung sino nakasulat dyan. Ang inaano namin sa iyo, huwag mo i-divert na may basbas ni Sec Vince yung Cabral files mo. Susmiyo. Huwag mo iduldul sa amin na na basbasado ni Sec Vince yung Cabral files mo na kinuha mo as sapilitan. Ay, susmiyo. Ngayon kay Dizon na ilabas ito. Lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat ka. Ba't ka umiiyak? Ikaw may gusto... Parang para naman tong engo to. Bakit ka umiiyak? Ikaw may gusto niyan. Hindi namin ginusto yan. Nakikiepal ka, umiiyak ka. Ikaw may gusto niyan eh. Iiyak-iyak ka. Huwag kang umiyak, ginusto mo yung kunin eh. Tapos iiyak-iyak ka. Huwag kang umiyak, diba? Ano ba iniiyak mo? Ba't iniiyak ka mo yan? Ginusto mong kunin yan. Umiiyak ka. May nagsabi ba sa'yo na kukunin yan? Wala! May nagutos ba sa'yo na kunin yan? Ewan ko. Pero sa tutuusin lang, wala kang karapatang kunin yan. Ang pwede lang kumuha dyan ay Infracom. Yung committee na Infracom dahil sila ang valid na pwedeng mag-imbestiga sa infrastructure. Pero hindi nila ginawa kasi nga nirerespeto nila yung ICI. Huwag mo kaming iyakan, ginusto mo yan. Paepal ka eh. Kung hindi mo kiniwa yan, hindi ka iiyak. Putik ka naman, At sila rin ko ay mga kaibigan ng aking ina. Pero gusto kasi ng public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Ano ang lalabas nga nila? Ang dami mong ganap. Ano ba pinipilit mo kay Yusik Claire? Ang dami mong ganap eh. May Cabral files ka, meron ka pang allocables. Ang dami mong ganap. Anak ka ng Kaya sana DPWH naman po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito at hindi na lang hanapan sa akin. Gayon din ang ilan umano na ipinadaraan pa sa kanyang inang si Senator Loren Legarda upang huwag ilabas ang listahan. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag ang senadora. Sinagot din ni Leviste ang alegasyon ni Dizon na sapilitan niyang kinuha ang mga dokumento kay Cabral. Bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi, meron akong files from Yusek Cabral, wala siyang sinabi na ganong kwento. Paano mo nga nakuha? Ang usapan nyo kasi
ni Dizon, nag-email ka, di ba? Huling-huli ka naman, Libiste. Nag-email ka. Oh, nag-email ka na, ba't napunta ka ng DPWH? Ibig sabihin, talagang umepal ka. Kasi, nag-email ka na eh. Ba't ka nakapunta sa DPWH? Eager ka na may kuwanin. Eager ka na makiepal. Eager ka na sumausaw. Huwag mo kaming iyakan, kasalanan mo yan. Diba? Nireplyan ka na sa email, inintindi ka na sa email, pumunta ka pa. At pagpunta mo, hindi pa maganda daw ang ginawa mo. Oh, pinersa mo yung staff ni Cabral. Nagsaksak ka na nagsaksak daw ng USB doon. Oh, so, ibig sabihin, hindi in-email yan kay Cabral. Paano mo nakuha? Sige nga, sagot. Oh, yun ang hindi nakikita ng tao at naiintindihan eh. Nag-email na sa'yo ang DPWH. Ngayon, walang ini-email na sa'yo ng Cabral. Paano mo nakuha yung Cabral? Sagot, Libiste. Paano mo nakuha yung Cabral? Yan tayo eh. Sabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat imbestigahan kung paano nakuha ang Cabral files. Yes! Lumalabas kung sa staff nang galing, mukhang hindi galing kay Yusek Cabral. Oh, tama yan ang pupuntos natin kay Yusek Claire. Tama naman siya. Oh, sa staff ng galing eh. Kasi nga, pumunta siya doon, tama si Ridon. Pumunta siya doon, nangablot-ablot siya. And in the first place, in-email ka na, pero gusto mo pang umepal, tinindihan mo pa. Oh, ngayon papalabasin mo, hawak mo ang Cabral files. Hawak niya daw. Hawak ko ang Cabral files. Nakasulat dito ang mga kunarakot nila. Paano namin malalaman ngayon? Paano namin malalaman na yan ang Cabral files? Makakasagot ba si Cabral? Hindi. Ano sabi ni Yusek? Kailangan i-authenticate. Tama, mali? Tama. Diba? Tama. Kasi wala nang makaka-reply, walang makaka-response sa other party na si Cabral patay na. At saka sa argumentong ito, ba't ka makukuha? Ba't special yung Cabral na kinuha mo? Diba? Hindi ka ba nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka? Ba't kinuha mo yung Cabral files? Hindi mo kinuha yung DPWH files. Ba't tina-highlights mo, sinisensationalize mo ngayon yung Cabral files? Di ba dapat DPWH files? Oh, kasi nga, may bago kayong narrative na gustong iprenda. Yan ang katotohanan. Na, keso nakuha mo, ngayon maglalabas-labas ka, pwede mo lang doktorin yan kung sino ayaw mong, di ba? Kung sino ayaw mo ipakita, pwede mong doktorin yan. Kaya nga tama si Yusek Claire, i-authenticate muna. Naku, Libiste, aanoy mo po kami sa analyzation? Kasi sa staff kung katotohanan lang din naman ang gusto natin, Oh. agad-agad mo nang ipakita. Yusek Claire Castro will make a fool of herself. Oh. Because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose Walang pinagtatakpan, ikaw lang nagsasabi niyan, paepal ka eh, inepelan mo, tas iiyak-iyak ka, tas magbibintang ka. Ang lakas naman ng tama mo nun. ng mga mababatas. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Nilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na wala Oh, di ba? Oh, yan po yung sinasabi natin kay Libiste. Huwag kayong papalin lang sa kanya. Alam ko, hindi naman kayo makiti ng utak. Kasi nga, iba yung sinasabi niya, iba yung ginawa niya. Oh, iba yung ginagawa niya naratibo. Di ba? Ang layo ng naratibo mo. May nag-email sa'yo, oo. Pero yung hindi sinasabi ni Sec Vince Dizon na, oo, yan ang Cabral Files. Ay, nung pinapalabas mo eh. Pinapalabas mo sa tao na alam ni Vince Dizon na kinuha nasa iyo ang Cabral Files. No! Huwag mo kami linlangin. Ha? Ang nakuha mo ay DPWH, hindi ang Cabral Files. Malinaw. Bata. Ha? Bata ka palang maepal ka na eh. Ayan oh. Oh, ayan ang in-email sa'yo. Cabral Files yan. Hindi. Ayan ay 2026 infrastructure. Oh, yan ang nasa iyo. Ngayon, dapat nga questionin eh. Bakit nasa iyo yung Cabral Files? Hindi naman yan ang binigay sa'yo ng DPWH. Dapat nga questioning ka dyan eh. Oh, di ba? Kung ano lang ang binigay sa'yo ng DPWH, ilabas mo, binigay sa'yo eh. Pero yung hindi naman binigay sa'yo, yung Cabral, pinersa mo, sabi sa staff, ng staff. Oh, ngayon ipagtetreten mo? Ha? Ngayon ipagtetreten mo yung documents na yon? Paano tayo malalaman kung totoo yun? Hindi doktor. Tigilan mo kami, Libiste. Tandaan mo, falsus impactus.
impactus falsus demonius. Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Ang dami mo ng pagkakamali kay Buhangin, Buhain, kay Terry Ridon. Puro ka mali. Kaya falsus impactus, falsus demonius. Hindi ka na dapat paniwalaan. Huwag mo ipilit yung sarili mo. Huwag mong ganin sa iyak-iyak to. Pare-parehas kayo, iyak-iyak, pendeo. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam. Sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan. At ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga. Marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga. Marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng ginagaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo
labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo